Nahulog ang loob ko sa isang tagapagtanggol. Pero naiinis siya sa akin. Kaya, inatake ko ang kanyang amo ng 13 beses sa isang araw. Lumabas siya mula sa dilim para harangin ako. At ang ekspresyon niya ay patindi ng patindi. Okay lang kung habulin mo ako. Bakit kailangan mong atakihin ang amo ko tuwing? Kung hindi ko aatakihin ang amo mo, paano ka lalabas para makita ako? May punto siya. Kung gusto mo akong makita, gamitin mo ito. Pihitin mo lang, maririnig kita. Binigyan niya ako ng dahon ng kawayan. At sinabi na huwag ko nang guluhin ang amo niya ng walang dahilan. Hindi na maulit. Tapos, lumingon ako at inatake ulit ang amo niya. Naramdaman ko na nang lumabas siya mula sa dilim na may hawak na espada, talagang may hangarin siyang pumatay. Sabi sa mga istorya, ang bugbog ay pagmamahal at ang sigaw ay pag-ibig. Pagsuntok, nagiging pag-ibig. Bakit pagdating sa akin, iba ang nangyayari? Huwag kang tumingi ng mga walang kwentang bagay pagkatapos nito. Aba, nag-aalala ka na para sa aking mental na kalusugan. Akala ko ikaw ay isang hangal. Hindi nakakaintindi ng sinasabi ng tao. Pala, nalinlang ka lang pala ng mga istorya. Maniwala ba naman siya sa mga ganoong istorya? Hindi pa rin ba siya hangal? Sa aking paglalakbay sa mundo, na-inlove ako kay Shenyan sa unang tingin. Araw na iyon, malakas ang ulan ng nyebe. Nakaupo ako sa nyebe nang huli ng ligaw na kuneho. Sa sandaling lumabas ang kuneho, inabot ko. Ngunit hindi kuneho ang nahawakan ko, kundi isang kamay na may malinaw na mga buto. Tumingin ako sa itaas. Gusto kong sabihin, akin ang daan na ito, akin ang kuneho na ito. Ngunit nakita ko ang isang pares ng mata na kulay amber. Amber sa nyebe, kaya niyang pumatay gamit ang kagandahan. Sa sandaling iyon, nagkamali ako, mahal. Mukhang hindi niya inaasahan na may tao sa liblib na lugar na ito. Sa pagkabigla, isang patalim ang lumipad. Inilingon ko ang ulo ko at umiwas. At sa ganoong pagkakataon, hinawakan ko rin ang kamay na iyon. Kiniliti ko ito ng 2 beses para suyuin siya. Talaga naman, sa ganito kalamig na panahon, bakit ka lumabas ng walang guwantes? Hayon, nilamig ang kamay mo. Sino ka? Ito ang aming unang pagkikita. Pakiramdam ko, napakaromantiko. Si Raulo ka ba? Kumapit ako sa kanya. Sinundan ko siya pabalik sa kanyang karwahe. Gamit ang aking mahusay na pagluluto. Nag-ihaw ako ng kuneho na napakasarap. Nakuha ko ang pagtanggap ng lahat. Mabuti. Isa ka palang tagapagtanggol. Ang mga tagapagtanggol ba ang may pananagutan din sa paghuli ng kuneho? Kung hindi kami nanghuli ng kuneho, ano ang kakainin? Matalinong sagot. Ano ang pangalan mo? Hindi masabi. Sino ang pinoprotektahan mo? Sino ang pinoprotektahan mo? Shenyan, huwag mong takutin ang dalaga. Batang babae. Masarap ang kunehong inihaw mo kanina. Mag-ihaw ka pa ng isa, please. Hindi pa ako busog. Kung gayon, hayaan mong si Shenyan ang manghuli. Kayo na lang dalawa ang manghuli ng magkasama. Hindi ba mas maganda? Ang tao sa karwahe ay isang matalino. Pagkasabi nito, agad ko siyang nakitang kaaya-aya. May saysay. Shenyan, lumayas na. Ayaw sa akin ni Shenyan. Ayaw niya akong isama sa panghuli ng kuneho. May isa pang anino na palihim na sumabay. Bakit ka sumusunod sa akin? Sabi ko na nga ba, na love at first sight ako sa iyo. Mukhang may sira sa ulo. Totoo nga. Wala ka bang ibang gagawin? Kung gusto mo akong sundan, hanggang kailan? Sa paglalakbay ko sa Jianghu, may pananagutan at dangal ako. Layuan mo siya.
Ibig sabihin, pinaninindigan ko ang dangal ng Jianghu. Pagpapalaganap rin ito ng kabutihan. At mabuti pa rin. Kahit saan ako pumunta, may pupuntahan naman ako. Kung susunod ka sa akin, hindi rin ba iyan paninindigan ng dangal ng Jianghu? Sa panghahabol kay Shenyan na ito, hindi ako gagalang-galang na bayani. Kukunin ko na lang na wala akong hiya. Sabi nga ng kasabihan, ang maamong babae nilalamon ng lobo. Takot sa akin ang mga anino. Takot sa akin. Ikukwento ko sa iyo ang buong buhay kong karanasan. At pati mga hilig at gusto ko. Humihiling po ang inyong lingkod na maprotektahan sa dilim. Tumanggi. Humiling si Shenyan sa kanyang prinsipe na maprotektahan siya sa dilim. Tapos, hindi na niya ito nakita. Sa paglalakbay ko sa Jianghu, wala na akong hiilingin pa. Marami ng kalokohan. Agad ko nang nadiskubre. Ang butas sa plano ni Shenyan. Kapag may sumubok manakit sa prinsipe niya, kailangan niya agad sumagip. Kaya sa loob ng isang araw, 13 beses kong sinubukang agawin ang karwaheng iyon. Palabas si Shenyan mula sa dilim para pigilan ako. Mas istrikto ng mas istrikto. Sa totoo lang, napansin ko rin. Minsan, ayaw rin niyang makialam. Pero mas mabilis ang kamay kaysa isip. Sakit ng propesyon ng mga anino iyan. Ikaw na bata ka. Kung itutuloy mo pa yan, baka tuluyan ng sumakit ang kalansay kong ito. Paano kung magpahinga muna tayo ngayon? Kuya, nagkukunwari lang ako. Wala naman akong ginamit na panloob na lakas. Hayaan mo nang lumabas si Shenyan at sumunod sa grupo. Hindi na ako gagalaw. Paano ba ako napunta sa pagiging kuya? Hoy, kakabingi lang ng sinabi mo na buto ka. Shenyan, Pumayag na akong bugbugin mo araw-araw. Ano pa bang gusto mo? akala mo ba gusto ng tao na makita ka bawat oras at bawat sandali? Ikaw. Ayusin mo ang tingin mo, ha? Ami Tufo, baka hindi ka lang isang simpleng fox spirit. Isipin ko na lang na pinupuri mo ako. Sa paglalakbay sa Jianghu na ito, bukod sa galing sa pakikipaglaban, kailangan ding may utak. Sabi ng guro, sa Jianghu may mga demonyang babae at lalaking mapanlin lang. Umaasa sa ganda para manloko at manakit ng iba. Kung ayaw mong mabiktima, kailangan mong maging mas mapanlin lang kaysa sa kanila. Ang husay kong magpabebe. Pero matagal nang sinanay ng guro. Kaya ko lang natutuhan. Noong nagsisimula pa lang ako, mahigit 100 beses nang nanginig ang mga mata ko. Hindi ko alam kung naging epektibo ba ang pakyut kong tingin. Nang gabing iyon, muli na namang humiling si Shenyan sa kanyang prinsipe. Muling nagpakita sa karwahe ang isa na naman. Batang alipin. Gusto kong kumain ng kuneho. Aba, taga rito pala siya. Naghain ng hiling pero siya pa ang matigas ang loob. Kain ka. Hindi ito. Di ba hindi masarap ang inihaw dito sa atin? Ang sabi niya, medyo maamo raw. Sa totoo lang, hindi lang medyo, hindi talaga masarap ang inihaw ng mga iyon. Parang nagwawala na ang buong bundok sa apoy. Gusto mo bang magpahabol at maghanap sa buong lugar? Ano ba, gusto mo pang manghuli ng kuneho sa gabi? Mas mahirap hulihin ang kuneho sa gabi. Mas mabuti pa. Hayaan mong samahan ka ni Shenyan para manghuli ng kuneho. Kahit mahirap hulihin, ayos lang. Maglaan lang kayo ng kaunting oras. Maaari pa rin namang mahuli, di ba? Kahit hindi ko makita ang mukha niya. Pero, itinuturing ko na siyang kaibigan. Shenyan, tara na. Anong ginagawa mo? Gusto mo pa ba akong bugbugin? Ayaw mo na ba ng bayad? Sa totoo lang, marami akong pera. Kung wala kang pera, maaari mo akong hiraman kahit saan. Hindi ba sabi mo gusto mo ako? Naman, Ni singkong duling, hindi mo ibibigay sa akin. Pero ang kapal mo pang sabihin gusto mo ako. bakit bigla kang naging kasing talas ng dila? Nagsisipilyo ka na naman. Ay, hindi ko na talaga mapigilan ang tawa ko. Anong ipinagsisipilyo? Ang kakatwa-katwang asta mo. Sa mga panahong ito,
Madalas ko ngang kasama si Shenyan sa paghuli ng mga kuneho. Hindi lang mga kuneho, mga ibong bundok at mailap na pato rin. Ilang beses din naming nahuli. Pero wala ni isa ang nakaligtas. Tulad ng ganitong kahirap ngayon. Mukhang gabi na talaga. Natutulog na ang mga kuneho. Kaya mas lalo silang mahirap hulihin. Sa madaling sabi, parang, Nagbabantay tayo sa isang puno at naghihintay ng kuneho. Hindi nagsasalita si Shenyan. Ganap na nagsara ang aura niya. Parang nakatagong mabangis na hayop, mapanganib at misteryoso. At parang kaakit-akit pa. Noong hindi na ako makatiis. Lilingon na sana ako para sabihin kay Shenyan ang natuklasan ko. Pero parang palasong pinakawalan sa buso. Humarurot ito patungo sa kuneho. Sa kamay niya may isang kamay. Ang kamay ng isang marupok na babae. Baka naman naging espiritu na ang kuneho. Nanlaki ang mga mata ko. Agad kong isinagawa ang aking natatanging kakayahan. At tumama ito sa tabi ni Shenyan. Ang hinawakan ni Shenyan ay isang mahina at maputing babaeng nakasuot ng palda. Buong katawan niya, puro pulang lip tint lang sa mga labi. Pero napakaganda niyang tingnan. Talagang may kasabwat ang gumawa nito. Hindi kaya ang ganyang kilos mo ay masasabing lihim na paglusob, alam mo ba? Kayo pala ang humuhuli ng kuneho. Magaling. Hulihin niyo at ihawin. Hindi pa tapos ang sasabihin ko. At namula agad ang mga mata ng dalagang ito. Kapag diretso mong tinitigan. Parang ano ba ito? Parang napakalaking pagdaramdam. Paano ba ako kakain ng kuneho? Yung dalagang nakaputi, pinipigil ang luha. Pagkasabi niya ng masakit na salitang iyon, pakiramdam ko ang hangin sa paligid. Ay parang numipis ng kaunti. Ang sakit po, prinsipe. Tulong. Kakaibang babae rin ito. Sa talampakan, kitang-kita ang laman. Namamaga. Ngunit ni isang salita ay hindi niya binigkas. Gumamit lang siya ng isang talagang api at hirap na ekspresyon. At tuwid lang na nakatitig kay Shenyan. Mahinang kinagat ang mapulang labi. Parang may gustong sabihin pero di masabi. Ay grabe. Nang makita ko ang titig niyang parang demonyo, naintindihan ko agad, mukhang nakatagpo ako ng katapat. Ang demonang sinasabi ng guro. Sa wakas, ito na ang pinagtatagpo ko. kung ganoon, sumama ka na lang sa amin. Hindi ligtas na mag-isa ka lang kahit may sugat ka. Bakit sobrang saya ko? Pinagdudahan ko siya ng palihim. Bakit noon ko pa hindi naisip ang gantong pag-aalaga? Ako pa naman ang kapal ng mukha. Inihaw na ang ilang kuneho. Bago ako tinanggap ng karaban. Hindi talaga ako kontento. Kapag may napulot ka lang sa daan, pwede mo nang isama sa karaban. Ni kaunting pag-iingat, wala man lang. Talagang kinalimutan ko na ang sarili ko. Nakakatuwa rin naman. Yung nakabangga sa karaban. Ikaw ang magdala sa kanya. Ako. Ako ang bubuhat. Hindi ako ang bubuhat. Hindi pwede, hindi pwede. Paano ko hahayaang si Shenyan ang magbuhat sa kanya? Baka sakaling maingganyo pa siya. Nako, anong salamang kakayaang kumabig sa kanya? Hindi ko nga hinayaang si Shenyan ang magbuhat dati. Binigyan pa siya ng ganitong libre, lalo lang siyang aagawin. Ako na. Ayan na, ate. Masaya ang binatang makipagkaibigan sa dati niyang kakilala. Ako na ang magbubuhat sa iyo. Prinsip. Gusto ni Leon na ikaw ang bumuhat sa kanya. Mabait na mabait. Ang talim naman ng pangalan na iyan. Yung sinulat ng guro na aklat ng demonang kasanayan. Baka ninakaw lang niya iyon. Tapos ako pa ang napagbintangan. Ang dahilan kung bakit ako ang magbubuhat. Prinsip, ang bait naman ng loob mo kay Leon. Sobrang naantig si Leon. Gusto siya ng prinsipe. Kahit ano na lang ang isagot sa prinsipe, pwede. Sa gilid lang ako, gusto ko ng pumalakpak. Ang tawag dito ay pagkakaangkop ng katawan. Kapag may magandang umiiyak na nagpakita ng lambing. Kadalasan talagang wala ng lusot. Pero si Shenyan, hindi ako nabigo sa kanya. Halata namang wala siya. Sa malaking bilang na iyon. Kaya maraming salamat na lang, dalaga. Ano raw? Tingnan mo nga, niloloko lang yung dalaga ng husto. Lumalabas na ang mga salitang pangbayan. Hindi mo ba gustong sagutin siya? Ibigay mo na lang sa kanya ang kunehong ito. Ito, Pero, ako. Ang gusto mo pala ay pakitang gilas para makuha ang puso niya. Hindi ba, hindi pagkain ng gilas ang kailangan? kung sa tingin mo ay, isang kuneho lang kulang pa.
Pumapayag si Lianer. Kulang na kulang ako sa pera nitong mga nakaraan. Mukhang hindi masama ang jade na ito sa baywang mo. Siyempre, kung ikaw, mas mabuting pera na lang ang ibigay mo diretsyo. Pagkatapos magsalita, hindi niya pa ako tiningnan. Ang ibig kong sabihin ay, nakita mo ang galing mo. Nagsalita na naman si Lianer ng walang habas. Pero hindi pa rin siya tuluyang nagsasalita. Pakiramdam ko ang karir niya bilang mangkukulam. Baka ngayong araw niya natagpuan. Ang mortal na kaaway niya. Bata pa rin pala siya. Hindi niya mapigilan ang inis. Bigo ang plano sa laban. Bawi na lang sa susunod, mas matindi. Gusto ko sanang hikayatin si Lianer. Pero nang maisip ko, kailangan ko pa ring makipagpabebe sa kanya. Huwag na muna akong makipaglapit. Mas mabuti pang bumalik muna tayo sa karuwahe mamayang gabi. Sandali, hinihintay ka na ng iyong amo. Nagugutom na siya. Ano bang hinaing mo? Hindi ba kita binigyan ng ilang buwang sahod? Hindi ba ganoon? Habang pasan ko si Lianer, naglalakad ako habang nag-iingat. Hindi ko alam kung bakit biglang naging maliit ang bibig ni Shenyan. Ngayon lang yata siya nagsalita. Hindi pa ba sapat na naiinis ako sa kanya? Hindi ba siya makapagsalita? O baka nagbago na siya habang nagagalit? Nawala si Shenyan sa niebe sa ilang kisap mata. Wala man lang siyang habag o lungkot sa akin. Pasan ko si Lianer. Kasunod ko siya ng magaan at mabilis. Ang halimuyak sa katawan niya. Paunting pumasok sa ilong ko. Naaamoy ko hanggang sa gusto kong bumahin. Miss, sino ka ba? Bakit bigla kang lumitaw? Sa liblib na masukal na bundok na ito. Lumabas ako para magmasid ng niebe at naligaw ng daan. Ay, Kung ganoon, ihahatid na kita sa klinika. Hindi pwede. Masakit na masakit ako. Hindi ko na kayang makarating sa klinika. Gusto kong sumama sa inyo. Masasakit pa ba kung sasama ka? Wala na akong magagawa para gumaling. Umaasa ka lang sa sikat ng araw para pagalingin ito. Nabighani ako sa binatang ito sa unang tingin. Iniligtas ako ng binata. Ako, nakita ko siya at nawala na ang sakit ko. Si Shenyan sa unahan. Parang napangiti ng bahagya. Dahil malayo, hindi ko marinig ng malinaw. Sobrang peke na nito. Kilala mo ba siya? Nabighani ako sa kanya sa isang tingin. Pareho lang ang pakay natin. Kaya huwag ka nang magkunwari. Sino siya? Ikaw at ako, pareho lang ang alam natin. Talagang hindi ko pa alam kung sino si Shenyan. Gusto ko pa sanang magtanong. Pero sayang, ang galing niya sa magaan na sining. Nakabalik na sa himpilan ng karuwahe ang grupo. Ang sugat mo. Hindi hadlang. May dala akong gamot. Professional. Ang demonyitang ito talaga ay sobrang taas ng pamantayan sa trabaho. Sandali. Kagalang-galang na ito. Mag-usap tayo ng direkta at huwag na magpaligoy-ligoy. Ibigay mo na sa akin ang trabahong ito. Pag nagtagumpay tayo, may malaking pasasalamat ako sa iyo. Anong trabaho? Kaming dalawa lang dito. Bakit ka pa nagpapaka-inosente? Lahat iyan para sa dumating na iyan. Mas mabilis ka pang magsalita. Kung ayaw mong tumanggap ng alak, huwag mo nang sisihin ang alak. Huwag mong isisi sa akin kung naging mabagsik ako noon. Pakiramdam ko, maraming maling akala si Lianer sa akin. Sino ba ang taong iyon? Anong nangyayari? Pwede bang magsalita ka ng malinaw? Ayusin mo ang pagsakay mo ha, Pogi. Sige na. Kung hindi ka naman galit, ayos lang naman. Kung gayon, tig-isa na lang tayo sa kakayahan. Talagang propesyonal. Namamagana ang mga binti niya ng ganyan. Hindi pa rin niya nakakalimutang mangakit ng iba. Kung magkakaroon ng pagkakataon, ipapakilala ko siya ng personal sa aking guro. Nakatayo lang ako roon at natuwa ng matagal. Ang payat at marikit na tindig ni Lianer. Bigla ko na lang naalala. Nagustuhan ko rin si Shenyan. Prinsip, kawawa naman ang kuneho. Pwede bang huwag mo siyang patayin? Aalagaan natin siya ng sabay. Unang galaw, mabait sa puso. Kaawa-awa si Chachu. Masakit ang binti ko. Prinsipe, kuskusin mo nga para sa akin. Pakiramdam ko, baka nabili ni Lianer ang kopya ng drawing ng guro na ninakaw. Talagang wala nang hiya ang mga negosyante ng aklat. Abala ka ba?
Hindi naman, hindi naman. Hindi ba parang pinupuri ko lang ang galing ng kuneho mong maglinis? Nalinis na ang kuneho. Abala si Binibini, pakihurno na lang at dalhin mo sa karwahe. CJ! Lahat ng sinabi mo na lang ang sagot. Sabi ng guro, nakakatawa raw ako at magaan mahalin ng mga tao. Talagang hindi na ako nilalayuan ni Shenyan. Kailangan ko ring magpakitang gilas. Shenyan! Naghurno ako rito ng kuneho. Ano ngayon ang gagawin mo? Samahan mo naman ako. Ako. Siyempre, gusto ko lang makipag-usap ng maayos kay Lion Binibini. Anong klaseng kilos iyan? Hindi na epektibo ang mahika ko. Hindi rin naisip ni Lion Habang abala siya, padalos-dalos siyang nagbigay kay Shenya ng mapanuksong tingin. Kasabay noon, hindi niya nakalimutang tumingin sa akin ng maihamon. Talagang hindi pwedeng palampasin. Hindi lang dahil minamaliit niya ako, kundi pati na rin dahil nilalapastangan niya ang aking guro. Nakalimutan ko palang magselos. Dapat ba akong magselos sa ganitong oras? Pero, parang may iba kay Shenyan. Hindi siya tulad ng mga anino na gwapong mandirigma ng pugad ng mga takas. Ayon sa mga aklat ng guro, ang mga lalaki kapag nagkagusto, napapasuyo talaga. Malamang may gusto na siya sa isang tao. Naku, sayang. Bakit hindi ko siya napasuko? Bahala na nga. Mas mabuti pang mauna na akong kumain ng selos. Masyadong mabilis umalis si Shenyan. Natatakot ako na habang palihim akong nakikinig sa kanila ni Lian sa tabi ng bunto ng lupa. Baka kalahati na ang napag-usapan nila. Kaunti na lang at madidinig ko na sana. Ano ba ang sinasabi ng prinsipe na ito? Hindi ko maintindihan. Kayong dalawa, lumabas kayo at manloko ng tao. Bakit hindi niyo iba ang estilo ninyo? May kasama pa ba si Lion Bakit hindi ko siya nakita? Saan siya naroon? Kayong mga tao ng Jianghu. Bakit si Ding Xiao hindi man lang nag-aalala? Nag-aalala lang naman siya sa iyo. Sumama ka pa talaga sa demonyang babae na iyon. Tapos bawal pa akong magselos. Alam mo ba kung saan pumunta si Lion Kakasama mo lang sa kanya, ni hindi mo alam. Paano ko naman malalaman? Sinubukan lang niyang lumapit sa akin kanina. Hindi ko sinasadyang madulas at mahulog sa kanal. Pakiramdam ko gusto talagang patayin ni Shenyan ang manok para takutin ang mga unggoy. Sa totoo lang, ikaw ang sumipa sa kanya pababa, hindi ba? Hindi mo ba siya aalalayan kahit sandali? Sa totoo lang, kaming mga demonyang babae sa Jianghu. Hindi naman lahat ay kasing sama ni Lian Huwag na huwag mong dahil sa isang tao. Usgahan mo na agad kaming buong grupo. Nagtitigan kaming dalawa ni Lian ng matagal. Sa wakas makaahon na rin si Lian mula sa kanal. Nakita niyang nakikipagtitigan ako kay Shenyan. Biglang nanghina ang mga tuhod niya at halos bumagsak. May intindihan naman. Noon pa man may ganito na akong asa sa night market. Normal lang na malaki ang pressure. Pero ang mukha niya ay purong itim pa rin. Naisip ko tuloy ang isang bagay. Kahabol ko lang para magselos, pero nakalimutan ko ang kuneho sa apoy. Baka lutong-lutong na ito. Kasing itim na rin ang mukha ni Lian Demonyo nga. Ang dami ng araw na niluto pa rin ng walang tigil ang kuneho. Balak ko na sana ngayong araw na lumabas na ako. Bakit sa ganito ko pa nakalimutan ang mas mahalagang bagay? Hayaan mo na, yakapin mo na lang si Shenyan at ang demonyang babae. Ano bang ikakaba ko? Talagang umitim nga. Ang saklap. Pero kung alisin lang naman ang mga bahagi na sunog, pwede pa rin kaya itong kainin. At kung may lasang sunog, mas matatakpan pa ba ng pagkain? Ang amoy. Ang talino ko talaga. Sunog na sunog. May paraan ka ba para matanggal ang lasa ng sunog? Halimbawa, lagyan ng kaunting pulbos o kung ano man. Wala. Wala ba? Sayang naman. Hindi tama. Bakit parang lalo pang bumibilis ang tibok ng puso ko? Sabi ng guro ko ang mahika. Paano ba at parang marunong din si Shenyan? Ako. Bibigyan kita ng alaga. Magpapadala ng kuneho. Hindi na kailangan. Sa tingin ko si Shenyan ay talagang may sama ng loob. Kinaltasan siya ng amo niya ng ilang buwan na sweldo. Kaya naglilihim na lang siyang magtrabaho sa likod at minumura ang amo. Ngayon pati pagpadala ng kuneho tinatamad na siya. Diretso na lang niyang inihagis. Pero agad kong napansin na mali ang iniisip ko. Night raid pala. Sa totoo lang matagal ko nang napansin na may mga taong palihim na sumusunod sa karaban. 3 raw sa isang araw. Pero lahat sila ay basta na lang tinalo ni na Shenyan.
Ang paglusob na ito ay mas mabagsik kaysa dati. Tahimik kong tinitigan ang ilang magagaling na tao. Sino kaya talaga ang taong ito sa karwahe? Na nagawa pang payagan ang mga ganitong eksperto na umatake. At may taong tulad ni Shenyan na nagbabantay para sa kanya. Sa labanan, hindi pwedeng mawala sa focus. Shenyan, iba na ang mga taong ipinadala sa pagkakataong ito. Baka nabisto na ang ilan sa mga tauhan natin. Matalas kong naramdaman ang lihim na pakay niya. Ibig sabihin ba nito hinahabol sila? Hatiin ang grupo para umatras. Para lituhin ang kaaway. Yung mga naunang assassin ay panlilinlang lang. At mas malakas ang dating nila ngayon kaysa noon. Ibig sabihin, napansin na ng kalaban. Ang mga nasa karwaheng ito. Ang hinahanap nila. Sino ba ang hinahanap nila? Ang may-ari ng karwahe ba? Magaling na espada. Lagi akong mahilig sa mga galaw ng espada na siksik sa ganda at dating. Dapat ang mandirigma, elegante at walang kapantay. Napuno ng tikas at tindig. Pero hindi ko inakalang ang simpleng mabilis na galaw ng espada ay pwede palang maging napakaganda. Ang galaw ni Shenyan, talagang hindi yung tipong banayad na pampering ng mga baguhan, kundi tunay na nakakamatay na atake. Hawak ko pa ang kamay na hinawakan kanina ni Shenyan. Ang lugar na tinapakan niya ay mainit pa. Mas mainit pa sa pisngi ko. Baka namumula na ako. Bakit ang mukha mo namumula na parang mata ng kuneho? May napansin ka ba? Ha, parang may pamilyar akong nakita. Pero di ko maalala kung sino. Ang dahilan kung bakit ako sumama sa karaban ay ang pagkagusto ko kay Shenyan sa unang tingin. Paano naman ako ngayon lang nakapansin sa kanya? Pero matapos sabihin ng may-ari ng karwahe na iyon, parang nilagyan ng hangin ang utak ko. Parang tumatalbog ang araw sa tuktok ng ulo ko. Sa harap ng mga mata ko, si Shenyan lang ang aninong mabilis kumilos. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Pagkatapos kumilos ni Shenyan, mabilis na natapos ang gulo. Naalala ko ang sinabi ng may-ari ng karwahe kanina. Namula na naman ang mukha ko. Ikaw, Sabay nating buksan ang bibig. Sabay tayong huminga. Nahulog ako. Ang ganda ng sabayang pagkakatuwa natin. Unahin muna niya ang mga kailangang ayusin. CJ! ngayon lang naparalisa ka yata. Ha! Sinagip kita. Bakit parang hindi tugma sa iniisip ko ang usapang ito? Bigla akong nahiya. Si Shenyan ba ay palihim na nagpapahiwatig na gusto niya ako? Hindi kaya masyadong mabilis? Sa pangkalahatan, dapat ba akong magmatuwid at tumanggi ng 2 beses? Tapos saka ko aminin ng taos puso. Si pangalawang kapatid na bida ay tumangos ang ayon. Ay, kita mo ang tusong plano ko. Hindi rin pala ako masyadong sanay. Sa patunay ng nakaraan ni Lian nagkaroon pa ako ng ganitong kalokohang ideya. Hindi masama ang espadang ito. Kung hindi ko pa naiintindihan ngayon, ano ang ibig sabihin yon? Loko lang pala ako. Kung hindi ko pa naiintindihan ngayon, ano ang ibig sabihin yon? Loko lang pala ako. May isa pa ako sa bahay. Ibibigay ko sa iyo pagdating ng oras. Hahaha. Ano nang nakakatawa? Ang baliw mo naman. Magpalit tayo ng ruta. Dumaan tayo sa lungsod ng yan. Malapit sa lungsod ng yan. Pero mahigpit ang bantay sa kabubatan. Nasa daan din ang mga tagasunod ng ibon papunta sa lungsod ng yan. Kaya, dagdagan natin ang hadlang para sa kanya. Mabilis ang takbo ng karaban. Pagsapit ng madaling araw sa silangan, narating nila ang lungsod ng yan. Matagal lang nawala si Lian nang salakain kami kahapon. Mukhang ako ang tinalo niya. At sugatang sugat ako. Nang lumitaw ang matatayog na pader ng lungsod ng yan. Sa harap ng karaban, bumaba ang presyon ng buong hanay. Kinakabahan sila. Mukhang matindi ang labang ito sa lungsod ng yan. Hindi madali. Dito, mag-asawa. Tulungan ninyong bumaba ang matandang ito. Alam kong ang pagiging palaaway ko, at ang pagiging palaaway ni Shenyan. Tiyak na hindi magkapareho ang tipo ng pakiramdam. Mukhang napagkamalan ko ng sobra. At si Shenyan ang napagbuntungan niya ng mali kong akala. Ano raw?
Bigyan pa siya ng sweldo para sa kalahating taon. Isang taon. Shenyan, hindi na pwede pang dagdagan. Kayong dalawa, mag-asawa na pala ang dating. Kailangang baguhin ang ganyang peking ayos ng pakikisama. Saan ka pa makakakita ng mag-asawa na parang kayo kung magpakita ng lambing? Kumapit ka lang. Sa tingin ko, kung hindi lang siya pumayag noon. Isang taong sahod ni Shenyan. Baka matakot ng tumakbo si Shenyan. Pero, gaano ba kalaki ang sahod niya? Kahit ito, kaya niyang tiisin para sa sahod. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang bayaran ang mga ito sa susunod. Ang talim na pagpapanggap na ito. Ang mahalaga sa pagpapanggap ay isang lehitimong anyo. Kung gusto mong paniwalaan ka ng iba, dapat una, maniwala ka muna sa sarili mo. Shenyan, bakit ka nakatayo lang dyan? Lumapit ka pa sa kanya. Hindi ka na pwedeng lumapit pa. Sumandal ako sa dibdib niya, at rinig ko patitibok ng puso niya. Bigla na lang namula ang mukha ko sa hiya. Ang pula ng mukha ng manugang mo, baka may sakit siya. Hawakan mo ang noo niya. Ikaw ba ay isinugo ng langit para subukin ang hangganan ni Shenyan? Huwag lang sobrang halata. Papasok sa lungsod. Hindi ko maiwasang sabihing mahusay talaga ang arte ni Lolo. Ang matandang palaboy na laging may dalang anak at manugang sa paglalakbay ay gumanap ng napakanatural. Walang kahit kaunting hinala ang bantay sa tarangkahan. Sa tingin natin, mga maharlikang tao silang hitik sa aura. Kailangang low profile. Kahit magpanggap na magbubukid, dapat may bagong estilo rin. May mas maganda pa ba kay Shenyan na taga-bukid? Sa tingin ko tama ang sinabi niya. Noong makita kong nakikipagkamay ako sa kanya, parang gusto kong matawa. Pero pakiramdam ko, hindi yata angkop. Kailangan pa ba nating magtago? Hindi na kailangan. Hula ko, ako ang tinutukoy nila. Ako nga siguro ang halimaw na babae. Hindi ko alam kung saan agad nagtungo si Billionaire. Ang bilis nilang nakuha ang tiwala niya. Walang naging hadlang sa pagpasok sa lungsod. Lahat sa karwahe ay nakahinga ng maluwag. May isang bahay panuluyan sa unahan. Tingnan ninyo. Magpahinga muna tayo. Suriin pa kung may nawala o wala. Saan siya nakatira? Kaya sino ba talaga ang taong iyon na nawalan ng mga gamit? May alitan ba siya sa inyo? Munting bayani Shen. Itong silid na lang. CJ, Ito. Mukhang hindi ito maganda. Ikaw. Shenyan. Sa totoo lang, bukod sa inihaw na kuneho, marunong din akong magluto ng inihaw na tadyang. Sa susunod, ipagluluto kita. Napakahusay ng galing mo sa paglalaban. Siguradong marami kang napagdaan ng hirap noong bata ka, di ba? Mula pagkabata, sumunod na ako sa guro sa pagsasanay ng Kung Fu. San taon akong nagsanay bago ko nakuha ang ganitong galing. Ngayon ko lang naalala, noong una, basta nagsalita lang ako ng pabigla sa ilalim ng araw. Akala ko pagod lang ako at naguluhan. Natapos mo na ba ang dapat mong ayusin? Sasama ka ba sa akin pauwi? May isa pa akong malambot na espada sa bahay. Bakit hindi ka nalang sumama? Hindi ko rin alam kung saan kita hahanapin kung umalis ka. Tungkol doon sa malambot na espada, hindi ko sinadyang sabihin kay Shenyan. Iyan ang dragon at phoenix na espada na nakuha ng guro. Natural, ginagamit ko ang phoenix. Ang dragon, sabi ng guro, ibigay daw ito sa magiging tadhana kong tao balang araw. Hindi ko naman sinabi na siya ang tadhana kong tao ang ibig kong sabihin. Naisip ko lang na maganda ang galaw niya sa espada. Bagay na bagay sa kanya ang espadang iyon. Tama, baka gipit ka sa pera. Kung talagang kapos ka, pwede kitang pahiramin. Madalas akong lumalabas para maglakbay. Ang lupit ko, nakuha ko ang tunay na turo ng guro ko. Kaya kong makipaglaban at may dala pa akong lason. Sa Jianghu, tinatawag nila itong isang bulaklak sa daan. Mamayang gabi, may hahanapin pa akong istorbo. Anong klaseng lason meron ka? Mamayang gabi, may hahanapin pa akong istorbo. Anong klaseng lason meron ka? Ito, Hindi ito. Ano ba ito? pampatanggal ng matinding lason. Gawa mismo ng guro ko. Di kalidad talaga. Ito ang panlunas.
Ibigay mo rito. Sasama ako sa iyo. Delikado yon. Kaya nga delikado. Kaya mas lalo akong sasama sa iyo. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang bata ay hindi nanlilinlang. Ayos na. Pero magmadali ka na lang. Ang sarap talaga ng inihaw na tadyang ng babae. Medyo nagmamadali ako. Sa pagkakataong ito, kaunti lang ang dala kong gamot. Kailangan ko pa itong maibigay kay Shenyan mamaya. Paano kung magamit niya lahat? Ano ang gagawin ko? Hindi ba mabibigo ang misyon ko? Siguradong hindi papayag ang guro na may mangyari sa akin. Ano ang ginagawa mo rito? Wala naman. Iniisip ko lang na ang ganda ng pintuang ito. Ikaw ang gumawa ng pagkain. Ano yon? Laruan ko lang. Panloloko. Gusto kong lokohin siya pabalik. Pero pag angat ko ng tingin, diretso ako sa dalawang matang kasingkinang ng hiyas. Biglang nawala ang apoy ko. Hindi ko maiwasang laitin ang sarili ko na ang tigas ko ring magmahal. May pamalit ka bang damit panggabi? Kakailanganin ko mamayang gabi. Naglalakbay ka sa Jianghu, sino bang walang damit panggabi? Plano ko naman talaga magsuot ng damit panggabi sa kalagitnaan ng gabi. Palihim kong gagamitin para lagyan ng gamot ang matanda. Pero nang makita ko si Shenyan, bahagya kong binago ang plano ko. Kasi hindi naman praktikal ang palihim na pagpapagamot. Siyempre, kailangan ko munang makuha ang loob ng karaban. Saka lang mas magiging maayos ang lahat. Pero talagang hindi ko aminin na binago ko ang plano dahil nakita ko siya at na-inlove. Bumalik ka at maghanda. Mamaya, ibabalik nila ang mapa ng investigasyon sa silid panauhin. Hindi ko mapigilang mahulog sa matamis at maasim na tadyang. Pero hindi ko maipakita, baka magduda siya. Nga pala, nagduda na ba siya sa akin? Dapat wala naman. Pero nilagyan ng gamot ang maasim na matamis na rib. Paano kung hindi sinasadyang may makakain nun at ano na? Dapat hindi rin. Sino bang ganun ka walang isip? Itapon mo yung pagkain sa koridor. Hindi ka natatakot na mailason. Kapag ganyan ang iniisip ko, panatag na ako. Lanuhin natin ang ruta ng paglusob at pag-urong. Tahimik na maghintay hanggang bumaba ang gabi. Si Shenyan na nakadamit pang gabi. May mapanganib na aura sa buong katawan niya. Pero kaya niyang gawing walang laban ang nagpapanggap lang sa isang iglap. Madali kong nahuhuli ang ganong klaseng pagbabagong loob niya. Unti-unti ko ring naramdaman ang ilang bagay tungkol sa hinaharap. Marahil noong una tayong nagkita, puro kunwari lang ang pagkamahiyain at hindi niya maayos magsalita. Ngayon lang siya ang tunay na sarili niya. Pero, bakit hindi niya itago sa harap ko? Hindi ko gets. Tumakas ka na. Sandali. Sandali lang, sumunod ka sa akin. Noong tumalon ako sa bubungan, ni hindi ako nakahinga ng maayos, pero nakakuha pa rin siya ng tingin sa akin na parang namamangha siya. Nang makita ko ang pagkislap ng paghanga sa mga mata niya, lalo pang bumilis ang tibok ng puso ko. Akala ko nga, tinitingnan niya rin ba ako ng iba? Gamot pala talaga ang lasyon. Anong ibig mong sabihing palibhasa? Natural lang naman, di ba? Balak ko sanang wasakin ang karwaheng ito ng mga taong iyon. Pero kahit masira ang karwahe, nakakabili pa rin ng bago. Kung maganda ang epekto ng gamot ko, siguradong mapapahinto ko sila sa pagsakay ng kabayo ng isang araw. Kung mahusay ang lalaki, 2 araw. Kung may alinlangan sa puso mo na hindi ka dapat tumingin sa lalaki, hindi lang 2 araw ang aabutin. Masusuka sila sa takot hanggang sa mawalan ng ulira. Pero ang gamot na gawa ng master na may dalang matinding sama ng loob. Kaya bang hindi maging matindi? Ikaw, master mo.
Hindi ba apelyidong Guan? Paano mo nalaman? Ganyan pala. Ano daw? Anong sabi mo? Ano ba ang sinasabi mo? Pagbalik mo, ipagluto mo siya ng inihaw na kuneho. Mahilig siyang kumain ng niluluto mo. Hindi ko makita kung ano ang gustong itanong. Wala akong magawa kundi sumunod sa kanya pauwi ng maayos. Nayakyat na ang inihaw na kuneho sa itaas. Pero nalaman ko, sa silid ng may-ari ng karwahe, May nakahandusay na anino sa kama. magulo at kalat na kalat. Shen yan! Halika at tingnan mo kung ano nang nangyari sa prinsipe. Mula kanina, nakaupo lang siya sa bangkito. Ilang beses na siyang bumabalik na maputla ang mukha. Sumulyap akong kunwari lang sarak ng kahoy sa koridor. At tama nga, wala na ang maasim na matamis na rib na inilagay ni Shen yan doon. Naku, buhay ko. Talagang may mga taong walang pakiramdam sa mundo. Kung magtiis ka lang ng kalahating oras, hindi ka naaabot sa kasalanang ito. Alam kong ako na mismo ang hindi na makakakain pa. Nang maasim na matamis na rib na ginawa niya, nakita ko ang mga rib na nakalapag sa labas ng pinto. Akala ko pinatawad na niya ako. Doon ko lang nalaman pag nakakain na. Galit pa rin pala siya sa akin. Hindi galit. Puot hanggang buto. Bakit hindi mo pa isuot? Sabi ng master, basta magtagumpay ay ayos na. Hindi ka pahihirapan ng tiyuhin ko. Ano pa ang sinabi niya? Pinag-usapan ba niya ako sa'yo? Ano ang sinabi ng tiyo? Ang sabi ng guro, may isang tao siyang sobrang kinainisan sa buong mundo. Ako ang pupunta para harapin siya. Tinanong ko siya kung gaano niya kaayaw. Sabi niya, ganoon na ganoon. Yung tipo ng inis na agawin pa ang inihaw na kuneho na kakainin mo sana. Sabi ng guro, wala kang hiya. Huwag kang paastig. Habang buhay na siyang hindi na gustong makita ka pa. At kapag naging maayos na ang lahat mo balang araw, huwag mo na rin siyang hanapin. Magkakapamilya na raw ang mga anak niya at kakain na lang ng mantika. Madalas daw, iba ang sinasabi ng babae sa tunay niyang nararamdaman. Palagi kong iniisip, baka natatakot lang siya na mapikon ang may-ari ng karwahe. Kaya wala nang nagbigay sa kanya ng sahod. Kaya ganoon na lang siya kung magsalita para aliwin ang iba. Kaya ikaw ay, Ikaw. ganyan na kalaki ka na. Anong kalaking maso ba yan? 21 taon na ako ngayong taon. Siguro ay 9 na taon lang ang tanda sa akin. Naghinala pa nga siyang anak ako ng guro. Sabi ko lang na 10 taon na ang nakaraan ay napulot siya ng guro sa daan. At inalagaan na parang sariling munting alaga. Tiyo, ako po ang ipinaabot ng aking ina ng pagbati sa inyo. Tapos tumalikod na at umalis. Bahala na siya kung mamatay man o mabuhay. Sa gabi, inutusan kong ipadala ang kalapati na laging nasa tabi ko, para magdala ng liham kay guro. Sabihin sa kanya na tapos na ang gawain. Malaki ang naitulong ng mukha ng karwahe matapos makita ang gwapong lalaki. Pero sobrang tapang ng gamot ni guro. Nakahiga ako sa bintana at tinitingnan ang buwan. At pinag-iisipan ng mabuti ang mga sintomas ng grupong iyon ng mga tao sa malaking bakuran kanina. Pakiramdam ko ang bisa ng gamot na ito. Parang mas nakakatakot pa kaysa sa inaasahan niya. Bakit ko nasabing inaasahan? Paano niya magagawang tangaing subukan mismo ang gamot? Hindi pwede. Napakalakas nito, baka may mapahama. Baka tuluyan pang mapatay ang may-ari ng karwahe. Kahit palagi kong sinasabi sa akin ni guro, na ang may-ari ng karwahe ay isang walang hiya. Kahit hindi mo siya kilala, kapag nakita mo ang mukha niyang tila masungit na bato, alam mo ring isa siyang nakakainis na demonyo. Pero alam kong hindi siya mapapakawala ng puso ni guro. Kaya naalala ko rin lang bigla, bakit parang pamilyar ang mukha ng may-ari ng karwahe? Hindi ba siya yung nasa larawang itinago ni guro? Na lalaking nasa painting na iyon. Noong bata pa ako, laging itinatago ni guro ang masarap na pagkain. Hindi ibinibigay sa akin. Hinahayaan akong magutom hanggang maging malaking usapin. Pero pakiramdam ko ay sakim lang siya, at ayaw makipagbahagi sa akin. Kaya madalas akong palihim sa silid niya, naghahanap ng makakain. Minsan hindi ako naging maingat, at may nahulog akong kahong mamahalin. Pagbukas ko, may isang larawan sa loob. Minsan hindi ako naging maingat, at may nahulog akong kahong mamahalin. Pagbukas ko, may isang larawan sa loob. Sa larawan ay may napakagwapong lalaki. Malabo ang mga kilay at mata.
Pero nakabibighani ang dating. Sa tabi niya ay si Munting Kai na maganda ang pagkakaguhit ng guro. Na maingat na isinulat, puti. Kung hindi lang siya gusto ng puso ko. Matagal nang sayang ang mga panahong ginugol ko sa pagpinta. Kaya si may-ari ng karwahe pala ang aking guro. Kapitbahay. Kandidato. Ayos na. Mas mabuting tawagin pa rin natin si Tito. Lalo akong nag-aalala. Matagal nang may hinanakit ang guro ko kay Tito. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari noon. Kapag nababanggit siya, naggangalit agad siya. Kaya ako pinapunta rito para bigyan siya ng gamot. Pero sa isip ko, lalo lang akong nag-aalala. Parang hindi alak ang laman ng puso niya, kundi lumbay. Mukhang may pinoproblema na talaga si Tito ngayon. Bakit ba gusto ni Guro na ako pa ang gumawa nito sa ganitong oras? At ako pa ang padadalhin para ayusin siya. Puro paalala pa siya sa akin. Bago magbigay ng gamot, kailangan siguraduhin muna ang kaligtasan niya. Kapag patay na siya, wala nang iinom ng gamot o hihinga pa. Sa wakas, naunawaan ko ang pakay ni Guro. Ang totoo, gusto lang niya akong magbantay kay Tito. Sigurado iyan. Matagal na siyang hindi galit kay Tito. Nangangamba siya na baka mapahamak si Tito. Hindi niya lang maibaba ang pride niya para hanapin ito. Kaya ako ang ipinadala niya para lumapit kay Tito. Sabi niya, pagbibigay ng gamot. Pero sa totoo lang, dagdag bantay iyon para sa kanya. Para pagdating ng araw, mas madali na kaming magkakasundo. Ang talino ko talaga, grabe. Excited kong ginantimpalaan ang sarili ko ng isang hita ng manok. Kakain pa sana ako pero hindi na kasya. Ganito pala kaalaga siguro kay Tito. Kung papatayin ko siya ngayon. Pero ang panlunas ay nasa kay Guro. Wala naman ako niyan. Halos maubos na ang buhok ko kakaisip. Nag-isip-isip ako at nagpa siya na puntahan si Tito. Para kung sakaling totoong may masamang mangyari sa kanya. Kawawa naman siguro. Palihim akong lumabas ng nakayuko at nakapaa. At dumungaw papunta sa silid ni Tito. Sa gitna ng gabi, pumunta sa silid ng iba. Ang pinaka-nakakainis ay ang makasalubong ang isang taong may kapareho mong pakay. Nakita ko ang isang lalaking nakaitim na kasuotan sa gabi sa harap ko. Napatunga nga ako. Medyo malabo ang sitwasyon. Bandang ikatlo ng madaling araw, may lumitaw sa harap ng silid ni Tito. Kapag hindi nagkasundo, atake agad. Kung hindi siya kasintahan ni Guro, tiyak na siya ay isang asasin. Ang paglalakbay na ito, hindi talo. Nakakita pa ako ng isang magandang lalaki. At sakto, may nakuha ako kahapon na isang kayamanan. Kasabay ng magandang lalaki, subukan natin. Hindi mahina ang galing niya sa magaan na paggalaw. Pero kulang siya sa lakas ng loob. Malayo ito kumpara sa tibay ko. Sa harap ng mga atake ko, nagkakasya lang siyang umiwas ng kaliwa at kanan. At nauwi sa hindi maipaliwanag na balance. May kasamang tinik. Gusto ko. Iwinasiwas ko ang aking espada at hinarang siya. At buong puso kong gustong patayin siya. Pero hindi ko napansin na sa paligid niya ay may nalalatag na ulap ng halimuyak na mailason. Habang naglalaban kami, saka ko lang napansin na may mali. Kung tutuusin, hindi naman dapat ako mapapagod ng ganito. Pero ngayon, kahit ang dalawang kamay ko ay wala ng lakas na umangat. Kapag tinulak ng panloob na lakas, lalo lang nanghihina ang buong katawan ko. Nakakabwisit. Galit na galit ako. Itong walang hiyang ito, gumamit pa talaga ng ganitong klase ng pandaraya. Hindi mo kayang manalo kaya nilalason mo na lang ang tao. Walang dangal. Ikaw ang unang naging walang awa, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang patawad. Tinamaan ako ng gamot mo. Pero nakakakilos pa rin ako gamit ang panloob kong lakas. Ang galing mo rin naman. Pero basta pilit pinapagana. Mas titindi lang ang bisa ng gamot habang tumatagal. Mas nakatipid ka pa nga sa akin. Ikaw na magandang lalaki, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Magandang bagay ito. Hindi ba pwede na sumama ka sa akin at tingnan natin? Bigla siyang tumawa at mumiti, saka iniunat ang kamay sa akin. Mukhang gusto niya akong kalagkarin. Pero sa isang iglap, nag-iba ang kanyang mukha. Mabilis siyang umurong ng ilang hakbang. May nakahawak sa aking braso. At sa biglang ikot ng kapalaran, napunta ako sa matibay na yakap. May banayad na amoy ng gamot. Si Shen yan. Pinilit kong itaas ang ulo ko. Nakita ko nga ang kanyang mga labi na nakakurba na parang guhit. Ako, hindi na nga kita kinapitan ng mahigpit. Bakit ka nagagalit? Gusto mong mapahamak? Ito. Ikaw. Paano kayo napunta rito, Ginoo? Ako. Napadaan lang ako para sumilip sa sitwasyon.
Wala akong alam. Kung alam ko lang na narito kayo, hindi ako mangangahas na magpasikat ng ganyang kalokohan. Dalhin niyo ang gamot. Patawad, Panginoon. Bago lang po ito sa akin. Wala pa po ang panlunas. Sabi niyo po kasi, ano pa ba ang maaaring ipusta ng isang magnanakaw na gaya ko? Ay. Ikaw, huwag kang gagalaw. Kapag walang panlunas, mamamatay ako. Hindi po iyon totoo. Pinatay mo na lang sana ako, Panginoon. Hindi ko rin naman ito mailalabas. Panginoon, napakalakas ng gamot na ito. Kapag wala ang lunas na yon, mamamatay ako dahil sa pagputok ng mga ugat. Hoy, gising. Naririnig mo ba? Ano? Hoy, tawagin mo ang aling Xiao Feng. Ganyan ako sigawan ng guro. Ngayon, pinapayagan na rin kitang sumigaw. Sa loob ng kalahating buwan, voluntaryo kang magtrabaho sa villa at tanggapin ang parusa. Kapag naulit pa, ako mismo ang bababa sa iyo. Maraming salamat sa awa ng Panginoon at hindi niyo ako pinatay. Panginoon, huwag po kayong mag-alala. Ang nangyari kamakailan, wala akong isusumbong sa labas. Ang bakas ni Jiang. Ako na po ang bahala na magplano ng maling impormasyon. Sabihin niyo sa kanila. Magsitabi kayo. Maraming salamat sa awa ng Panginoon at hindi niyo ako pinatay. Shen Yan. Bitawan mo ako, Xiao Feng. Hindi. Kung sabihin bitawan kita, pakakawalan ba talaga kita? Naalala kong noong una, niyakap pa niya si Lion Air ng ganyan. Mas lalo lang akong nainis. Kaya sinuntok ko siya sa dibdib. Hayaan mong yakapin ka. Xiao Feng, ikaw lang ang yayakapin ko. Hindi pa rin ako naniniwala. Sabi ng guro, mga mandaraya ang mga lalaki. Patunayan mo nga sa akin. Mabait. Tigilan mo na. Mas mabuting huwag na lang patunayan ito. Napakainit. Paano ako mapupunta sa katawan ni Shen Yan? Pinipilit ako ni Shen Yan na huwag magsalita ng kung ano-ano. Isang sampal lang mula sa akin, natauhan na siya. Nagising ka na. Dahan-dahang dumaan ang kanyang malamlam na tingin sa aking mukha. Bigla akong nakaramdam ng matinding hiya. Ito, bakit kaya ako kinakabahan? Mabilis lang. Binigyan na ako ni Shen Yan ng sagot. Naku. Pasaway. Namumula ang mukha ko. Pumutok-putok sa isip ko ang ilang alaala. Ang eksena kagabi. Nakakahiya talaga. Gusto ko na lang maglaho sa ilalim ng lupa. Shen Yan, mainit ako. Halikan mo na ako, gusto kitang halikan. Halikan mo na ako, napakahusay kong mga tuwiran. Huwag mo akong itulak. Pinakagusto kita na. Shen Yan, hindi na ako mainit. Grabe, ang lamig. Yakapin mo ako. Shen Yan. Pumutok ako sa galit. Nakatitig akong takang-takha kay Shen Yan. Sandali kong di malaman kung gugulong at gagapang na lang palayo. O dapat ko bang pasalamatan siya sa pagsagip ng buhay ko? Naalala mo na ba? Wala ka na bang sasabihin? Pasensya na. Noong nakaraang araw, nasabi ko sa iyo ang di dapat. Nagkamali ako. Wala na. Kung ganoon, ano pa nga ba? Naguluhan ako sandali. Bigla kong naalala na mahilig si Shen Yan sa pera. Ako, magbabayad ako. Pagbalik ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pag-aari ko. Kung ganyan ang usapan pagkatapos ng isang taon sa Tagsibol, parang balak mo nang tumalikod at hindi na ako kilalanin. Anong isang taon sa Tagsibol? Ikaw ang nagtapon sa akin sa tubig. Tapos pinagdugo mo pa ako. Tapos inikot mo pa ang loob ko sa pamamagitan ng iyong panlahong lakas at lason. Sinira mo na halos ako, alam mo ba? Kung ganoon, ano naman ang gusto mong mangyari? Niloko mo ako. Gusto kong panagutin mo ako. Nang bumalik ako ni Shen Yan sa silid pahingahan, punong-puno ng palaso ang silid pahingahan. Ano ang ngiti mo? Wasak na ang tindahan mo. Wasak na nga, mabuti. Wasakin pa ng mas husto. Ngayon may dumating na malaking suki sa tindahan. Maya-maya lang, nagkagulo na siya sa mga customer sa ikalawang palapag. At winasak pa niya ang mga kasangkapan. Nasiraan ba siya ng bait?
Pinaginoo. Ang bangkong yari ko dito, totoong galing sa tubig at sa tangkay ng puno. Patahimikin mo na ako. Mamaya, sasabihin ko na lang sa iyo ang bayad. Sige po, Pinaginoo. Dahan-dahan lang po sa pagwasak. Kung kulang pa, mayroon pa ako sa bodega. Nagpadala na ako ng tao para kunin. Sandali lang at dadalhin na rito. Guro, si Jayang ang apelyido niya. Saan mo dinala ang alagad ko? Kagabi lang ay nagpapadala pa siya ng mensahe sa akin. Zongzhu, huwag kang magtampo. Hindi ko rin alam. Masakit ang tiyan ko buong magdamag. Ngayon sumasakit na naman. Hintayin mong mamatay sa sobrang pagkailang. Kung hindi mo ibibigay si Xiao Feng, hindi kita papatawarin. Wala namang nangyari sa alagad mo. Ako naman dito, ano? Si Villa Master Shen ay hindi rin umuwi buong magdamag. Huwag kang mag-alala. Hindi mo pa ba alam ang galing niya sa pakikipaglaban? Ano? Magkasama siya at ang batang iyon na si Shen Yan buong magdamag. Mamatay ka na nga. Guro, nandito na ako. Xiao Feng, ayos lang ba? Guro, ayos lang naman ako. Sa pagkakataong ito, pinatawad kita. Zong, mukhang tama nga ang kutob mo. Ang batang iyon may tinatagong damdamin. Kung hindi lang nagustuhan ng aking alagad ang iyong lihim na bantay, hindi lang sana ang misis mo ang magpapakulo ng sabaw. Ako rito, nanlalamig na parang patay na uod. Pero gusto ko pa ring sabihin, Guro, nagkamali kayo. Kayo mismo ang nagkagusto kay Tito. Kaya ko lang nilinlang si Shen Yan at sinabing gusto ko siya. Zong, pagdating ni Xiao Feng, nang nakita kong may hawak siyang kuneho, alam ko na may kinalaman siya sa'yo. Gusto niya si Shen Yan, kaya binigyan ko pa sila ng pagkakataong mag-cruise ang landas. Gusto mong agawin ang alagad ko. May gana ka pang magsalita. Xiao Feng, hindi tayo makikisama sa mga lalaking ang baho ng ugali. Guro, bakit ang bilis mong dumating? Guro, bakit ang bilis mong dumating? Hindi ba para lang hindi ako mag-alala? Matagal na akong sumusunod sa inyo ng palihim. Ano bang hindi ako mag-alala? Maliwanag na dahil hindi mo mapakali ang mahal mo. Buwisit na iyon. Lumabas lang siya ilang araw. At nakipaglapit na agad kay Shen Yan. Bawal siyang lumapit ng masyado sa kanya. Ano bang nangyari kay Shen Yan? Hindi ba kayo magkasundo? Ang kailangan mo lang malaman ay napakatindi ng galit ng batang iyon. Ang huling naniwala siya sa isang mandaraya. Ang puntod nito ngayon, may 2 metro na ang taas ng damo. Ako bilang guro, umaasa lang ako sa sarili kong napakataas na galing sa pakikipaglaban. Kaya hindi ako nauwi sa ganoong kaawa-awang wakas. Nagkunwari lang ako. At isa pa, ano ba ang pakialam ko sa mga taong may alitan kay Shen Yan? Basta, kahapon lang, nagkaroon ako ng alitan sa kanya. Tapos nilait ko pa siya pagkatapos. Para lang makalapit sa Tito. Nagsinungaling pa akong gusto ko siya. Tapos pati siguro, maisama rin pala ng loob sa kanya. Ano ba ito? Siya ba ang gusto ninyong patayin? Noong bata pa ako, sinabi ng guro na ayos lang ako. Huwag ninyong lokohin siya na para bang masarap pa rin ang lahat. Hindi pa rin ako aamin. Ngayon ko lang napagtanto na ang batang mahilig magsinungaling. Talagang may kabayaran. Nakakarma pala talaga. Kasalanan lahat ng Tito. Bakit ba siya napunta kay Shen Yan? Sa iisang karaban. Ano ba talaga ang ginawa ni Tito? Kaya kailangan niyang magtago ng ganoon. Sumama ka sa akin. Hinila ako ng guro at tumalon kami sa bubong. Nang makita niyang walang tao sa 4 na panig, doon niya ako binigyan ng buong paliwanag. Ang Tito ay isang prinsipe ng Qi. Noong una, hindi siya minahal ng emperador, kaya pinagdiskitahan siya ng mga taksil na opisyal. Wala siyang nagawa kundi tumakas mula sa Qi.
Kasabay noon, tumakas din ang kuya niya na si Ju. Ang tito ay isang prinsipe ng Qi. Noong una, hindi siya minahal ng emperador. Kaya pinagdiskitahan siya ng mga taksil na opisyal. Wala siyang nagawa kundi tumakas mula sa Qi. Kasabay noon, tumakas din ang kuya niya na si Ju. Sa pagkakataong ito, namatay ang hari ng Qi. Walang makapapalit sa trono. Ang mga pamilyang sumusuporta kay Tiyo at sa angkan ng Ju sa loob ng Qi. Sunod-sunod na nagpapadala ng mga tao para ipaalam sa kanila na agad nang bumalik sa kaharian. Dahil kailangan nilang maglakbay araw at gabi. Ibig sabihin, dapat nilang maunahan ang kabilang panig. At makabalik sa kabiserang Qi. Kung sino ang unang dumating, siya ang makakahablot ng pagkakataon. Na makuha ang trono. Hindi nakapagtatakang kung minsan ay. Sa tagong lugar lang sila nagpapahinga. Kahit ang mga kainan sa daan ay hindi mapalampas. Nagbaon pa sila ng sarili nilang pagkain. Hindi lang ako bumuntong hininga sa hirap ng mundong ito. Kung hindi siya tumakas mula sa palasyo, hindi ko rin sana makilala ang guro ko. Sa ganitong paraan, masasabi ng tadhana nga. Kaya hindi lang ordinaryong bantay si Shenyan, kundi isang eksperto na kinuha ni Tiyo para protektahan ang sarili niya. Kung gayon, ang perang ibinayad ni Tiyo para sa kasunduan nila. Tiyak na hindi basta-basta lang iyon. Mula pa noong una, ilang ulit nang tinangkang paslangi ng mga tao ni Ju si Jiang. Pero nakaganti rin naman siya. Ngunit hindi rin pwedeng ganito na lang habang buhay. Kaya hiniling niya kay Shenyan na bantayan at protektahan siya. Nagpahati pa siya ng ilang grupo ng tao para lituhin ang mga nakakakita. Sa tulong ni Shenyan, nagkunwari siyang patay ng minsan. Para mabawasan ang pagdududa ni Ju. Kaya nakapasok siya ng maayos sa loob ng Qi. Pero sa isip ko, tiyak na may mga bihasa rin sa tabi ni Ju. Hindi rin naman siguro kakayanin ni Shenyan na bantayan siyang mag-isa. Kaya, kayo ang nagpadala sa akin para sa gamot ni Ginoo. Kapag nakagawa ka ng gulo, maaari rin naman siyang maprotektahan, hindi ba? Sa isip ko, guro, ang talagang malasakit ninyo sa mga galaw ni Tiyo. Sobra na sa pag-iingat. Matalino si Xiao Feng. Kung ganito, baka si Lian na biglang sumulpot ay siguradong isang mamamatay tao. Natatakot siya na baka dahil lagi kitang dikit kay Shenyan, ay mapagkamalan kanyang Tiyo. Nagpapalit ng pagkakakilanlan ang Panginoon at ang bantay sa dilim. Para lituhin ang mga nakakakita, mukhang napakamakatuwiran nga. Kung gayon, guro, ano ba talaga si Shenyan? Ang nagbabantay ba sa mansyon? Walang gaanong masabi. Ngayon, malapit na tayo sa kabiserang Qi. Maya-maya, iinumin ni Jiang ang gamot niya at magpapatuloy na tayo sa biyahe. Habang mas lumalapit, mas delikado. Xiao Feng, huwag ka nang sumama. Nasaan ang guro ko, naroon ako. Ikaw na walang linyang utak. Ako ang bahala sa sarili kong kapalaran. Kung gusto mong mapahamak, huwag mo na akong isama. Guro, hindi ako magiging taksil. Mukha ring may inis ka kay Dan Yuen. Naiinis ako sa loob ko. Palagi kong iniisip ang ginawa kong panloloko kay Shenyan. Hindi ako mapakali ni hindi makakain ng maayos. Pero mukhang tuwang-tuwa naman si Tiyo. Pagkatapos inumin ang gamot, tumingin siya sa akin na parang kaaw-awa. At matagal na nakatitig sa guro ng halos kalahating oras. Saka pala niya personal na kinatay ang baboy para sa guro. At nilagyan ng maasim at matamis na ribs. Si Jiang, ang isang karabanang papuntang kabiserang Qi ay sobrang bagal at puro salita lang. Mas mabuti pang mauna na tayo ni ikaw. At bumalik sa kabiserang Qi bago pa tayo maunahan. Nagdala ako ng 2 kabayong mabilis tumakbo. Maya-maya, aalis na tayo. Guro, sasama rin ako. Hindi ka pwedeng sumama. Guro, sinabi mo rin na delikado. Ang tanga talaga ni Tiyo. Kapag nabunyag ang mga galaw natin at natutukan tayo, ano ang gagawin mo kung hindi mo siya maprotektahan? Kaya Zongzong, talaga bang sa tingin mo ay sobrang wala akong kwenta? Guro, sasama ako. Hindi ba dapat bumalik si Tito para agawin ang trono? Ganoon kapanganib na bagay. Kayo bang dalawa, kakayanin ba ninyo? Sama ninyo ako. Gamitin ang pera sa sakuna. Pumayag akong ihatid ng ligtas si Prinsipe Jiang pabalik sa Qi. Isang prinsipyong di pwedeng talikuran sa kalagitnaan. Sasama ako. Hindi ba angkop yan? 3 kabayo lang ang meron tayo. 4 na tao ang isasakay nito. Ako at siguro ang sasama. Gusto mo akong isama kasama si Shenyan? 2 matandang lalaki ang magkasabay sa sakay. Kaya banyo yan, baka pati kabayo, mapagod. Nababahala ako ng husto. Ayokong sumama sa kanya. Pero naisip ko, hindi madaling mabasag at mabuo ulit ang samahan nila ni Tito. Kung makakasabay sila, baka mas mabilis pang bumalik ang damdamin. Para sa kasiyahan niya, tiisin ko na lang ang kaunting hirap. Kaya buong tapang akong tumango kay guro. Sumunod ka kay Shenyan. Bilisan mo. Hintayin mo ako sandali.
Nagpaalam na kami sa mga tao sa karaban. Sumakay ka at mauna ka nang umalis. Mahusay na kabayong sanay sa hirap at dugo. Hindi ka taka-taka na napakagaling ng kabayong pinipilahan ng mga tao sa Jianghu. Tumakbo itong mabilis pero matatag. Basta malakas ang hangin. Naiipit ako ni Shenyan sa pagitan ng dalawang braso niya. Sobrang hirap. Para hindi ako magkaroon ng anumang kontak sa kanya. Puspusan akong sumandal pasulong. Halos madikit na ako sa likod ng kabayo. Ikaw, umiiwas ka ba sa akin? Hindi. Bakit nakadapa ka sa likod ng kabayo? Hindi ka ba natatakot mahulog? Matatag naman. Ayos lang. Pero sa totoo lang, medyo napapagod din ito. Kung gusto mo, pumunta ka sa likod. Kung lilipat ako sa likod, paano ako makikipag-usap sa'yo? Hindi mo ba ako maririnig? Naririnig ko. Ako na rin ang upo paatras. Mabait ka naman. Mabait ka talaga. Kusang loob akong nakasandal sa dibdib ni Shenyan. Habang pilit kong naghahanap ng ibang mapagkakaabalahan. Pero binalot ako ng hininga niya. Ang tibok ng puso niya ay dikit sa aking likod. Ang hininga niya ay nasa tabi ng aking tainga. Talagang wala akong matakasan. Ang mga tao sa Jianghu may utang na loob na dapat suklian. Di ba? Kahapon, iniligtas kita. Di ba? May kung anong ligalig na pumapasok sa isip ko. Noong huling beses na gusto ni Lianer na magpakasal sa kanya at ialay ang sarili. Ano nga ba ang sinabi niyang papalapit na noon? Ibigay mo sa akin ang kunehong ito. Napilayan lang sa paa si Lianer. Kaya binayaran niya ito ng isang kuneho. Noong isang araw, talagang nabugbog ako ng husto ni Tito. Kung hindi niya ako iniligtas, tiyak na nasa mga kamay na ako ng malas. Pakiramdam ko, hindi ko talaga masuklian ang utang na loob na iyon. At isa pa, may pagkakautang pa rin ako sa kanya. Sinabi niyang sasagutin ko raw siya sa pagdating niya. O kaya bigyan na lang kita ng promissory note. Sa ngayon, hindi ko talaga mailabas ang ganoon kalaking pera. Kahit paano, babayaran ka rin naman ni Tito bilang kabayaran. Iyo muna ito, ako ang magbabalik ng utang. Pagdating ng oras, ibalik mo na lang sa akin ang nalikom mo. Ipinapangako kung hindi ako tatakas. Huwag kang mag-alala. Xiaofeng. Ano ang pangalan mo? Bigla lang akong nagpasya sumama sa karaban ng napakatagal na. Pero hindi ko pa kailanman nasabi kung ano ang pangalan ko. Sinabi ni Guro na hindi ako pwedeng kumilos. Bago pa magtagumpay ang lahat. Kahapon, si Tito at sila. Hindi na naman nagtanong. Banayad na hangin at maaliwalas. Ang pangalan ko ay Banayad na hangin at maaliwalas. Hindi ko marinig ng malinaw. Ang sabi ko, ang pangalan ko ay Banayad na hangin at maaliwalas. Wala pa ring narinig. Ang sabi ko, ang pangalan ko ay Banayad na hangin at maaliwalas. Hindi ko maiwasang sabihin na hindi masama ang pakitang patay ni Tito. Ang pangunyapit ay nagbigay sa amin ng panahon para makagalaw. Nang makarating kami sa Qi, hindi pa namin alam kung saan siya natutulog. Pero ang pamilyang sumusuporta sa kanya, matagal nang naglatag ng bitag sa Qi. Nakakuha sila ng maraming bihasang tao sa mundong ilalim para harangin ang mga hakbang ni Tito. Ang mga bihasang iyon ay isa kontra sanda. Mga bantay na ipinadala ng pamilya para protektahan si Tito ay hindi pa rin sapat. At nang makita ng mga bihasa sa mundong ilalim, si Shenyan, agad silang nagpanggap na may kaguluhan at umurong ang kalahati. Ang natitirang kalahati ay parang nakakita ng multo. Kaya sobra akong nag-alala. Kapag ganito si Shenyan sa mundo ng pakikipagsapalaran, talagang nakapanlulumong pakinggan. Sayang at lagi akong nakakulong ni Guro sa bundok. Minsan lang bumababa, pahabol lang ako. Kaya hindi ko pa narinig ang dakilang pangalan ni Shenyan. Kapag ganito ka kinatatakutan ng mga bihasa, gusto ko tuloy humingi sa kanya ng tawad. Panginoon, ipagkakatiwala ko na ito sa inyo. Pinatigil muna ni Shenyan ang malaking bahagi ng panganib. Ang natitirang mga tira-tira, madali na lang naming asikasuhin. Sa pagkakataong ito, utang pa nga namin kay Shenyan ang isang pabor. Malaking pabor. Hindi lang malaking pabor. Alam mo ba kung ano ang ipinangako ko sa kanya? Nangako akong ipagtatayo siya ng bagong villa. At ibibigay ko pa sa kanya ang bundok sa tabi noon. Ang ginto pilak at mga hiyas ay huwag mo nang banggitin. 送他世间风景，还不是因为你？你前2个月把人家山庄后山外围的机关破坏了一半，留的是我的大名，这件事你不会忘了吧？ 你这人好没良心！ Hindi basta-basta gagalaw si Shenyan. Kung hindi ko sinira ang mekanismo niya para sa iyo, maaari ba siyang pumunta para hanapin ka? Maaari mo bang anyayahan siyang maging tagapagtanggol mo? Palala ng palala ang pakiramdam ko na may mali dito. Guro, ang ibig niyong sabihin ay, ang mekanismo na sinira namin noon, ay sa pamilya ni Shenyan. Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo. Sa mundo ng pakikipagsapalaran, siya ay bihirang magpakilala ng tunay na pangalan. Lahat ay tinatawag siyang Panginoon ng Villa Hefeng. Villa Hefeng.
Ang banal na lupain sa puso ng isang bantog na mandirigma. Nang mangunyapit ako noon, marami akong narinig na bakas tungkol sa kanya. Puksa ang masama, itaguyod ang mabuti, puksain ang marahas, at panatilihin ang kaayusan. Ang bitag ng langit ay gumagalaw ng walang puwang. Siya ang anak ng isang masamang pinuno sa mundo ng pakikipagsapalaran. Ang pangarap ng mga dalaga sa mundong ilalim. 绝对属于除恶那筐啊！可是您说那是我的出师第一关，那些机关有大半可是我捣鼓没的，居然是沈燕家的。这要是让他知道了，我还能活？1年以后，我的坟头草肯定也2米高了。乖乖， Napakahusay manamit, napakahusay kumilos. At saka, may nabalitaan na rin ako. Na noon pa itinakda ang mga panlabas na mekanismo. Plano na sana ni Shenyan na magpalit. Ang ginawa natin ay nakatulong pa sa kanya. Sa pera, sapat na para mapalitan niya ang 10 patong ng mekanismo. Pero kung tutuusin, tayo rin ang talo. Si Shen Yan ay taong marunong magtanim ng galit. Kung magdamdam siya sa atin, meron din tayong dapat ikatakot. At saka, ang pagkapalaban sa kanya ay pangalawa na lang. Ang pinakamahalaga ay hindi tayo dapat may utang sa kanya. Tutal, pinalaki niya ang isang bundok ng mga kakaibang tao. Ang pagbabayad sa pera ay normal lang. Sabi nila, ang sinumang may utang at hindi marunong magbayad, ay mas mataas pa sa 3 talampakan ang damo sa puntod. 3 metro. Mas mataas pa siya ng 1 metro kaysa sa krimeng iyon. Ang kapalit ng hindi pagbabayad ng utang. Pero huwag kang mag-alala, Zong. Nakahanda na ako. Hindi ba gusto ni Xiao Feng si Shen Yan? Kung sila ni Shen Yan ay magiging magkapareha, kami na ang magiging mga nakatatanda ni Shen Yan. Hindi naman siya mahihirapang makisama sa amin. Ang lalaking iyon ang talino talaga sa pag-iisip. Basta kayo, pakiintindi na lang. Naku, buhay ko. Guro, ako na nga ang tunay mong alagad. Sige, ganito na lang. Ganito na lang ano. Kapag may nakitang swak, ipagbibili ko na lang ang sarili kong alagad. Naalala ko ang malamig at walang pakialam na mukha ni Shenyan. May kurot sa puso ko. Sa totoo lang, medyo ayaw ko rin. Pero kailangan ko pa ring magmadali habang buhay pa ako. Mas mabuti sigurong tumakas ako habang wala siya. Ano? Tito, maligayang pag-upo sa trono. Aalis na ako. Nasa dragon chair ang tito. Masyado ring malamig ang galit ng guro. Ni hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Bakit wala si Xiao Feng? Siguradong pumunta siya sa kusina ng palasyo. Sa utak ng batang iyon, pagkain lang ang laman. Natigilan ako sa isang kisapmata habang tumatakas. Kusina ng palasyo. Nakalimutan ko tuloy na may kusina ng palasyo nga sa palasyo. Tiyak na masarap ang mga pagkain doon. Uunahan ko na lang kumain bago tumakas. Abot pa naman. Pag nakapag-ipon na ako ng pera, ipagkakatiwala ko na lang kay Shenyan si Tito. Ako na mismo ang hindi na kailangan pang makita siya. Nakakalungkot isipin. Kapag malungkot, inom muna. Kumuha ako ng isang pitsel sa kusina ng palasyo. Mukhang masarap inumin ang alak. Tumalon ako pataas sa bubong. Hindi kailanman uminom ng alak ang guro. At ako, na hindi alam ang sariling inuman, ay uminom sa bubong hanggang malito ang mundo sa liwanag at dilim. Nalambutan ang katawan ko. Ni hindi na ako makabangon. Biglang kumalat ang lungkot sa puso ko. Naintindihan ko na sa wakas. Parang gusto ko talagang si Shenyan. Pero siguro hindi na siya naniniwala sa akin. Hindi ako madaling mahulog sa isang tao. Pero sobra ko siyang nagawa ng kasalanan. May galit pa rin ang guro ko sa kanya. Mukhang hindi na ito maayos ngayon. Alam ko kung sino siya. Kaya napapikit na lang ako at nagkunwaring patay. Inom para malimutan ang problema. At nahulaan mo pa talaga iyon. Sabi ng guro mo, ang lahat ng mekanismo sa aking villa ay sinira mo. Akala mo ba hindi ako galit ng husto? Talagang hindi mo na ako matatakasan. Ito. Binabantaan pa niya ako. Kahit na marahil hindi pa ito sapat. Pero magsisikap ako at magtatrabaho ng maigi. Alam mo ba kung paano pinarurusahan ni Hefeng Shanswang ang mga taong may utang na hindi nagbabayad? Pipigilan ko silang kumain ng karne hanggang sa mabayaran nila ang lahat. Ang unfair ng batas mong iyan. Inaapi mo ang mga tao. Habang buhay ko na sigurong hindi kayang bayaran iyan. Kung ganoon, parurusahan pa rin kita. Kung hindi kita parurusahan, sasama ka sa akin sa paglalakbay sa mundo.